Life Basics isinalin sa Tagalog 2024. Ipakita mo sa akin ang iyong mga kaibigan at ipakikita ko sa iyo ang iyong hinaharap. Maliban na lamang kung gusto mong maging katamtaman, sa Amerika mayroong kasal na may 2.4 na mga anak at may kalahating aso. Ngunit maipapangako ko sa iyo na hindi mo mararating ang anuman na higit pa sa iyong pinakamataas na pangarap. Kung gusto mong magkaroon ng 1 milyon, magkakaroon ka ng 1 milyon, hindi ng $1.50 milyon. Kung gusto mong magkaroon ng $10 milyon, magkaroon ka ng $100 milyon at hindi mo lalampasan iyon. Kung baguhin mo ang buhay ng 1 bilyon, iyon ang formula para maging bilyonaryo at baguhin ang mundo. Ang oras ay may halaga sa buhay. Ipakita mo sa akin ang iyong mga kaibigan at ipakikita ko sa iyo ang iyong hinaharap. Gusto mo bang malaman kung bakit kayo lahat ay G*****? Tingnan mo lang ang mga tamad na kasama mo. Ginagawa ko ang mga bagay na hindi mo gustong gawin na alam mo na kailangan mong gawin upang marating ang nais mong puntahan. Si Ted Turner ay nagdiwang ng kanyang ika-75 anibersaryo sa CNN ilang buwan na ang nakakaraan at nagbigay siya ng ilang komento at sinabi niya ang numero 1, at hindi ko inirekomenda ito para sa lahat, ito ay kung paano ko namuhay. Sa unang 10 taon ng aking pagbubukas ng CNN, natutulog ako sa aking sofa, wala akong apartment. Natutulog si Bill Gates sa opisina, natutulog si Steve Jobs sa opisina at maaari akong magbigay ng marami pang halimbawa. Ngayon ang mga ito ay mga sobrang matagumpay at napakayaman na mga tao. Natutulog ako sa aking opisina, hindi lahat ay handang magbigay ng sakripisyo na iyon. Ngunit hindi ito ang tanging bagay ngunit kahit hindi mo gustong matulog sa iyong opisina, kung gusto mong ipadala ang iyong mga anak sa mas magandang paaralan, kung gusto mong alagaan ang iyong ina kapag siya ay nagkaroon ng demensya, kung gusto mong, lahat ito ay nangangailangan ng pera. Kapag ako, ang aking mga anak ay hindi makakatanggap ng anuman sa aking pera kapag ako ay mamatay. Hindi, wala man lang sentimo. At, 2 sa aking mga anak ay okay lang dito, ang isa ay hindi gaanong okay dito. Hindi ko ipapamana ang aking yaman sa kanila. Ayaw ko, tingin ko si Andrew Carnegie. By the way, si Andrew Carnegie ay maaaring pinakamayaman at pinakamatagumpay na negosyante sa lahat ng panahon. Sinabi niya, ang pinakamahusay na bagay na maaari mong magkaroon para sa isang bata ay ang ipanganak siya sa kahirapan. At sumasang-ayon ako, kakulangan sa tiwala sa sarili, kakulangan sa halaga sa sarili. Ngayon iniisip nila na may halaga sila sa sarili, iniisip nila dahil kumita sila ng ilang pera ngunit sa totoo lang, at kapag inihambing nila ito sa iba pang 8, 10, 12 na mga tao na nakaupo sa paligid ng mesa na pagtatanto nila o nagsisimula silang itanong sa kanilang sarili, sapagkat baka ako ay nagkaroon lang ng swerte. Ngayon lahat tayo, kapag ikaw ay isang taong nagtagumpay sa isang bagay lang naiisip, ako ba ay nagkaroon lang ng swerte? Ngayon, ginawa ko na ito ng maraming beses, alam ko na hindi ako nagkaroon ng swerte, maaaring mayroon akong swerte sa unang pagkakataon ngunit alam ko na hindi ako nagkaroon ng swerte sa ika-15, 20, 40, 50, alam ko yan, oo pero marahil ay nagkaroon nga ako ng swerte sa unang pagkakataon. Ang buhay ko ay nagbago nang pumunta ako ay medyo, isang batang napakalikot, madalas mapahamak, nahuli ng 4 o 5 beses, ibinulsa sa bilangguan at ito ay kasama ang aking ama na pulis. Ngunit pagkatapos ay pumunta ako ay nag-volunteer para sa draft noong 1966 sa kapanahunan ng digmaang Vietnam at pumunta ako sa OCS at iyon ay nagbago ng aking buhay dahil ito ang talagang unang tunay na mataas na prestisyon na bagay na maaari kong ikumpara ang aking sarili dito, sa ibang mga tao. 2/3 ng lahat ng Fortune 500 CEOs ay may isang bagay na pareho militar na background, totoo 2/3 ng 2/3 na iyon ay mayroong iba pang martial arts. Ano ang natutunan mo sa sining ng pakikipaglaban Brian? Disiplina, focus. Maraming tao ang hindi naniniwala na nararapat silang naroon na napakumbins ko at mayroon kaming mga pagsasanay, kung bakit nararapat kang naroon. Maraming tao na pumupunta doon, alam mo may pera na kumita ng pera na iniisip nila ay nakuha nila ito sa aksidente. Mayroon akong isa sa aking mga bituin na kumita ng $100 milyong ang sabihin sa akin sa nakaraang linggo. Alam mo, hindi ako sigurado kung magkakaroon pa ako ng isa pang maswerteng aksidente. At sinabi ko, ikaw ang gumawa nito.
Ibig kong sabihin, alam mo, sinubukan mo ang maraming bagay. Si Thomas Edison, hindi ko gagawin yan ng 10,000 beses. Siguro, dapat kong inupahan ng isang inhinyero mula sa MIT para gawin iyon. Pero ibig kong sabihin, sinubukan ko ang maraming bagay. Walang ibang taong nagtagumpay sa higit pang mga bagay kaysa sa akin at ang unang 100 milyon ay tagumpay ngunit maaari akong magsulat ng isang aklat tungkol sa mga pagkabigo na iyon ay magiging ibig kong sabihin dahil sinubukan ko ang maraming iba't ibang bagay dahil ang pagkabigo ay pagsusubok lamang at isa sa mga dahilan kung bakit ako ay nagtagumpay sa paglikha ng ganitong pagkakapantay-pantay at halaga sa aking mga anak at tinatawag ko kayong lahat na mga bata ay dahil napatunayan ko sa kanila na ang pagkakamali ay okay. Ang iyong mga magulang ay malamang na nagsabi sa iyo na maaari kang maging kahit ano ang gusto mo, ngunit hindi mo magagawa iyon. Iyon ay kasinungalingan. Hindi mo magagawa iyon. Kung ito ay magkasalungat, pero ang sinasabi mo sa kanila ay na maaari kang gawin ang anumang gusto mo na mayroon kang pagnanasa. Dahil ito ay naglilinis ng karamihan ng kalokohan dahil karamihan ng mga tao ay hindi sumusunod sa kanilang pangarap, alam mo, tulad ng sinasabi sa tunog ng musika. Hindi mo magagawang matupad ang isang pangarap hanggat wala kang pangarap. Ngayon, nananaginip pa rin ako, nananaginip ako sa Technicolor, sinasabi ko ang aking mga pagpapatibay at mga layunin bawat gabi. Mahirap na maging isang taong mataas ang pagganap. Ang kaganapan ay nagdudulot ng pamamahinga. Kung iniwan mo ito sa mga inhinyero, walang sasakyang lumabas sa linya ng pag-akma. Walang sasakyang lumabas sa linya ng pag-akma at sapat na akong nasa negosyo kasama ang sapat na mga inhinyero upang aking masabi ito ng may aking kamay sa aking puso. Sila pa rin ang nagtatangkang gawing mas mahusay at ang negosyo sa internet ay napakasalimuot. Gusto ng mga kabataan sa internet na subukan at subukan at subukan at gusto nila ang landing page na ito. I rolled out lang iyon, ang magandang bagay tungkol sa internet ay ang iyong mga resulta ay agad-agad. Kung ang isang bagay na aking pinamamahalaan sa antas ng Concord 60,000 talampakan ay hindi gumagana sa loob ng 2 araw, kalimutan mo na iyon at magpatuloy ka. At ngayon mayroon akong aming pagpupulong, ang mga batang kabataan ay, inilunsad namin ito sa loob ng 3 araw, sir, at isinara namin ito. At iniisip nila na tatanungin ko kung bakit, sinabi ko, hindi, iyon ay ayos, susunod na, dahil kung wala silang mga pagkakamali, at kung hindi sila pinapayagan na gumawa ng desisyon, hindi sila kailanman magiging mas mahusay at 75% ng oras alam ko marahil mas mahusay pa sa kanila, hindi tayo kailanman magiging sigurado sa lahat o sila ay magiging sigurado sa lahat maliban kung sila ay gumawa ng ilang mga pagkakamali at magiging comfortable sa pagkakaroon ng mga pagkakamali. Ang anumang sinukat ay nagagawa. Walang pagmamanman, nagpapalusot ka lang sa iyong sarili. Bago pa ako magkaroon ng pera, pumupunta ako sa mga dealer ng Rolls-Royce at umuupo sa mga kotse at naamoy ang leather at hinawakan ang leather. Oo, pumupunta ako sa mga $1,000,000 na bahay at kami ng asawa ko ay maglalakad sa loob ng bahay at sasabihin nila, kailan darating ang mga magulang ninyo mga bata? Hindi, kami ang mga bibili. Mag-practice sa loob kapag wala ka sa loob. Mag-practice na maging matagumpay. Gaano karaming tao ang nakikinig sa ngayon at nagpa-practice na maging matagumpay ngayon? Sa pamamagitan ng mga pagpapatibay, sa pagpunta sa dealer ng Rolls-Royce. Marahil Lamborghini, marahil ibang bagay. Sa aking partikular na kaso, ito ay Rolls-Royce. At sa loob ng 1 taon mula nang pumunta ako sa isang dealer ng Rolls-Royce, mayroon na akong Rolls. Oo, sa loob ng 19 na buwan mula nang mangarap ako at idagdag ito sa aking mga layunin, isang kastilyo sa isang isla, akin na ang Guthrie Castle, 19 na buwan oo pumunta sa mga tindahan na hindi mo kayang bilhin. Mag-employ ng mga abogado na hindi mo kayang bilhin. Makikita ka ng mga abogado, makikita ka ng mga accountant. Pumunta sa 4 na malalaking accountant. Sa isang ideya sa negosyo, libre ang unang ilang pagpupulong. Iwanan, marahil marami sa mga taong nakakasalamuha mo. Kung mayroon kang mababang kakayahan sa pagsasalita sa publiko, sumali sa Toastmasters. Ganyan ang gawin. Kung pumunta ka sa isang magandang paaralan at hindi ka successful, pumunta sa mga alumni deals. Oo, hindi ako pumunta sa magandang paaralan, ako ay isang perpektong buhay na halimbawa na maraming problema bilang isang bata, galing sa maralitang pamilya. Ang aking mga magulang,
pumunta lang sa isang karaniwang pamantasan na 3 beses akong bumagsak bago ako nakapagtapos ng may karangalan, pero... At wala akong pera noong una, $820 kaya't lahat ay posible pero, alam mo, itinutuon ko ang aking sarili sa pakiramdam ng tagumpay. Suot ko ang mga damit na tulad nito, bago ko pa kaya mabili. Karamihan sa mga tao ay nag-aantala dahil sa hindi sila sigurado. Kaya gawin na lang. Pero wala akong problema na gawin ito dahil isa sa mga bagay na natutunan mo bilang isang batang opisyal ng combat, infantry ay oras ang tumatayong buhay. Sobrang nag-a-analyze kami dahil hindi kami sigurado, hindi kami nag-o-overanalyze dahil hindi kami sigurado kung gagana o hindi, mas nababahala kami sa emosyonal na aspeto na baka kami ay mapahiya.